Lumipas ang ilang araw na hindi na nagpaparamdam pa sa akin, si Adam. Base sa sinabi niya sa mga kapatid niya noong gabi sa Laguna, ay mukhang nalaman na niya ang tungkol sa manang matatanggap nila, mula sa mga lolo at lola nila. Masaya akong malaman na tinanggap nila yun, dahil alam kong sa mga oras na ito, ay nagbabago na ang buhay nila. Dala ng kahirapan, kaya napilitan ding maghanap ng trabaho si Trisha, at maaari din itong gawin ni Trixie, kung hindi nila tatanggapin ang mana nilang yun. Sa loob ng ilang araw ding paghihintay ko na magparamdam si Adam, ay pinili ko na lamang ding magkulong sa kwarto ko dito sa mansion. Pero dahil naman dito, ay samot-saring senaryo ang naglalaro sa isipan ko, at madalas ay tahimik na lamang akong umiiyak. Miss ko na siya, sobra. Pero alam ko namang kailangan ko siyang bigyan ng time para sa sarili niya, at para makasama ang mga kapatid niya. Ito naman yung ninais ko para sa kanya. Napapaisip lang ako kung nakabalik na ba siya sa Taytay or, nasa Cavite pa rin hanggang ngayon. O babalik pa nga ba siya sa dati niyang apartment, gayong maayos na ang buhay nila ngayon. Ayoko na ring mag-stalk sa kanya dahil gusto ko na rin siyang bigyan ng privacy. Pero hindi ko pa rin natiis na hindi mag-text kay Trixie. Hi Trixie, kumusta? Pumasok ka ba ngayon? Kumakabog ng malakas ang dibdib ko habang naghihintay ng sagot niya, kahit hindi naman ang kuya niya ang pinadalhan ko ng message. Halos 5 minuto akong naghintay nang makatanggap ako ng sagot mula sa kanya. Kamantek na akong tumalon sa kama ko dahil sa labis na tuwa. Excited ko itong binuksan. Hello po Ate Jasmine, pero nalungkot ako nang ito lang ang natanggap ko. Napabuntong hininga ako ng malalim. Busy siguro siya ngayon. Siguro ay nasa school siya ngayon. Ngunit biglang namilog ang mga mata ko, nang bigla na lamang mag-flash sa screen ang tawag niya. Sumikdong bigla ang aking dibdib. Gosh! Tumatawag siya. Hindi na ako nagdalawang isip pa na sagutin ito, tutal ay siya naman ang tumawag. Hello Trixie, kumusta ka na? Ate Jasmine, kumusta po? I miss you. Napangiti ako sa sinabi niya at sa kagalakang nahihimigan ko sa kanya. I miss you too. Kumusta? Nasa school ka ba ngayon? Baka nakakaabala ako. Hindi po ate. Nag-stop na po muna kami ni Ate Trisha sa school. Ha? Anong ibig mong sabihin? Biglang nangunot ang noo ko sa sinabi niya. Nag-aasikaso po kami ngayon ng mga gamit namin. Pupunta po kami ng Spain. Bigla akong napahinto sa sinabi niya. Spain? Kayong lahat? Opo ate. Busy po si Kuya Adam sa pag-aasikaso ng mga passport namin at documents, nitong mga nakaraang araw. Pupunta po kami sa bahay nila lolo at lola sa Spain, para na rin po makaharap namin si Attorney Serrano at madalaw doon, ang puntod nila lolo at lola. Babalik pa naman kayo diba? Hindi ko po sigurado ate. Mas lalo pa akong natigilan sa sinabi niya. Doon na ba kayo titira? Depende po kapag nagustuhan namin doon. Pero ayon po kasi kay attorney, may mga naiwang negosyo daw po doon sila lolo at lola. Baka po sila kuya na ang magmamanage nyun ngayon. Sumusunod lang naman po ako sa desisyon nila, pero ayos na ayos lang po sa akin kahit saan kami tumira, basta kasama ko po sila. Hindi na ako nakasagot pa sa mga sinabi niya. Nagsimula ng manikip ang dibdib ko. Mukhang iiwan na nga ako ng tuluyan ni Adam. Yung hinihingi niyang time ay mukhang aabutin ng maraming taon. Baka matatanda na kami bago kami magkitang muli, at baka nga makahanap siyang bigla ng babae doon sa Spain. Hindi pa nga po pala ako nakakapagpasalamat sa pagliligtas mo kay Ate Trisha Ate Jasmine, na ikwento na po sa amin nila Kuya Alden at Kuya Aaron ang buong pangyayari. Hindi po talaga ako makapaniwala straight mga nangyari. Hulog ka po ng langit sa amin. Maraming salamat po ate. Walang anuman. Trabaho naman namin yun at ayaw ko ring may mapahamak isa man sa inyong magkakapatid. Pamatak ang mga luha ko sa pisngi. Talagang hindi po namin kakayanin ate kung may nangyari kay Ate Trisha. Hanggang ngayon nga po ay sinisisi ni Kuya Adam ang sarili niya, dahil hindi daw po yun mangyayari kung hindi niya kami pinabayaan at patuloy lamang na binantayan. Paulit-ulit naman pong humingi ng tawad sa amin si Ate Trisha. Hindi rin naman namin po siya masisisi dahil tulad ko po, ay gusto ko ring makatulong sa mga kuya at ate namin para sa pag-aaral namin. Hindi nyo na problema yan ngayon, tama? Opo, at alam ko naman na kayo ang dahilan kung bakit kami nahanap ni attorney.
Maraming salamat po talaga Ate Jasmine. Paano po kaya kami makakabawi sa inyo? Hindi ako humihingi ng anumang kapalit sa mga nagawa ko. You deserve it. Mabubuti kasi kayong tao. Maganda ang naging pagpapalaki sa inyo ng mga magulang nyo. Sana nga po hindi magalit sa amin si Papa sa pagpunta namin sa Spain. Alam naman po namin kung gaano niya kinamuhian noon ang mga lolo at lola namin. Alam kong maiintindihan yun ng Papa nyo, at magiging masaya yun kapag nakita niyang maayos na ang kalagayan nyo. Hindi na kayo maghihirap pa. At saka, pag-aari nyo naman talaga yan. Para sa inyo talaga yan. Nagugulat pa rin po talaga ako hanggang ngayon ate. Hindi po ako makapaniwala na mayaman pala kami. Ang dami na po naming pera. Hindi na po kami mamroblema sa pangkain namin araw-araw. Huwag lang sana kayong magbago anuman ang maging katayuan nyo na ngayon. Hindi po talaga ate. Ang dami ko nga pong gustong tulungan, kasi alam ko po kung paano ang maging mahirap. Napangiti ako sa sinabi niya. Baka kakandidato ka ng presidente niyan ha, biro ko sa kanya. Bigla naman siyang tumawa ng malakas. Nako, hindi po ate. Sapat na po sa akin ang makatulong. Titingnan niyo pa rin kung sino ang mga karapat-dapat makatanggap ng tulong mula sa inyo. At siguraduhin niyo na hindi kayo sinasamantala. Opo, maraming salamat po sa mga payo ate. Tatawagan ka agad kita pagdating namin sa Spain. Okay lang kung hindi, mag-enjoy na muna kayo ngayon at gawin niyo kung ano ang mga dapat niyong gawin. Mami-miss kita ate Jasmine. Gusto ko rin pong tumira sa Spain pero iniisip ko po sila papa at mama dito. May iwan po namin sila. Huwag kang mag-alala, lagi ko silang bibisitahin. Grabe ka na ate, ang bait mo talaga. Sasabihin ko po kay Kuya Adam na nagkausap tayo. Huwag mong sasabihin. Sekreto natin ulit, kaagad kong awat sa kanya. Ha, bakit naman po? Okay na sa akin na nagkausap tayo at nalaman ko ang kalagayan nyo ngayon. Masayang masaya ako para sa inyo. Sana ay makatapos pa rin kayo sa pag-aaral ni Trisha. Magpapatuloy pa rin naman po kami ate. Kailangan lang po talaga naming magpunta ngayon sa Spain. Tama, ipagdadasal kita. Maraming salamat po talaga ate. Nasaan ba ang kuya nyo ngayon? Si Kuya Adam po. Oo, ang alam ko po ay pupunta siya ngayon sa Taytay. May kukunin daw po siyang mga gamit doon. Napahinto naman ako sa sinabi niya. Siguradong aalis na rin doon ang kuya mo. Wala pa po siyang nababanggit ate. Bukas na ba ang alis niyo patungong Spain? Opo, bukas po ng umaga. 9:00 po yata. Okay, tumanggo-tango ako. Ingat kayo. Opo ate, basta, tatawag po ako kaagad sa inyo pagdating ko doon. Okay, bye-bye po ate. I love you. I love you too Trixie. Parang matutunaw ang puso ko sa sinabi niya. Kaagad na ring naputol ang tawag. Pero unti-unti na ring naglaho ang ngiti sa mga labi ko, at unti-unti ring bumigat ang dibdib ko. Wala na yatang pag-asa. Ayaw ko na ring ipilit pa ang sarili ko sa kanya, kung talagang ayaw niya. Aalis na siya nang hindi nagpapalam sa akin at mukhang doon na sila titira habang buhay, dahil sa mga negosyo ng mga lolo at lola niyang naiwan. Bumagsak ang katawan ko sa ibabaw ng kama, dahil sa labis na panghihina. Muli na namang tumulo ang aking mga luha. Nakarinig naman ako ng sunod-sunod na katok mula sa pinto na siyang ikinalingon ko dito. Kaagad din itong bumukas at bumungad doon si Mommy. Mabilis kong pinunasan ang mga luha sa gilid ng aking mga mata. Hello sweetheart, handa na ang tanghalian, hindi ka pa ba lalabas? Susunod na po ako Mommy. Nakangiti siyang pumasok dito sa loob. Ilang araw ka nang nakakulong dito. Akala ko ba ay ngayon kayo tatanggap ng parangal mula kay General? Hindi ka pa nag-aasikaso. Lumapit siya sa akin dito sa kama. Pupunta pa po ba ako? Nag-resign naman na ako. Required ka pa ring dumalo, kahit wala ka na sa serbisyo. Ito ay para sa huling takdang aralin na matagumpay mong natapos. Dagdag din sa mga collection mo yun. Nilingon niya ang kinaroroonan ng mga nakahilera kong medalya at merit awards na natanggap ko, sa buong panahon kong paglilingkod sa bansa bilang isang undercover agent. Ipinagmamalaki ko ang lahat ng yan. Masama po ang pakiramdam ko Mommy. Pwede naman po sigurong hindi pumunta. Huling beses na itong mangyayari. Huwag mo nang palampasin pa, at saka hindi ka naman nag-iisang pupunta ron.
Tumanggo-tango na lamang ako. Maliligo lang ako, ma'am. Kumain ka na muna. Sabay-sabay na tayo. Hinila na niya ako pababa ng kama, kaya wala na akong nagawa kundi ang sumama sa kanya. Sabay na kaming lumabas ng silid ko, pero napansin kong may iba sa mga tingin niya ngayon at mga ngiti. Ano na naman ba yan, ma'am? Ang creepy niyo ha? Bigla na lamang siyang tumawa. Masama bang ngumiti? Masaya lang ako para sa'yo. Nakarating na kami ng hagdan at sabay na ring bumaba. Ito man ang kahuli-hulihang makakatanggap ka ng award, hinding-hain mo naman ito makakalimutan. Paano nyo nasabi? May naghihintay na regalo para sa iyo. Napalunat ang aking mga mata. Lagi naman kayong may regalo sa akin. Bigla siyang ngumuso kasabay ng pagtingin niya sa kaliwang bahagi ko. Nangunot naman ang noo ko, at kaagad na lumingon doon. Ngunit ganoon na lamang ang gulat ko sa taong natano ko sa living room. Si Dad at si Adam. What the? Kilala mo ba siya? Tanong ni Mommy mula sa tabi ko. Si Adam. Anong? Biglang tumibok ng mabilis at malakas ang puso ko. Nagmadaling bigla sa pagbaba ng hagdan ang mga paa ko. Dahan-dahan, turan ni Mommy mula sa likuran ko, ngunit hindi ko na siya pinansin pa. Kaagad kong tinakbo ang living room. Hindi ba ako nananaginip? Si Adam nga, nandito siya. Napalingon din sila sa akin mula sa mesensinang nilang pag-uusap, hanggang sa magtama ang aming mga mata. Mas lalo pang bumugso ang damdamin ko sa mga sandaling ito. Hindi ko inaasahan na magtutungo siya dito, at makakaharap na niya ang mga magulang ko. Kaagad siyang tumayo kasabay ng pagguhit ng ngiti sa mga labi niya. Pinigilan ko naman ang pangingilad ng mga luha sa aking mga mata. Siya ba ang hinihintay mong babalik? Tanong sa akin ni Dad, pero kitang-kita ko ang pilyong ngiti sa labi niya. Dad, nagkakilala na po ba kayo? Nagpakilala na siya sa amin. Boyfriend mo ba siya? Muling nalipat ang paningin ko kay Adam. Hindi ako makapaniwala, sinabi niya talaga yun. Yes, Dad, siya si Adam, boyfriend ko. Kaagad na rin akong lumapit sa kanya. Napakagatlabi ako, ramdam ko ang pag-akyat ng init sa mukha ko. Alright, matanda na rin naman yan. Siguradong makunat na. Daddy, nagulat ako sa sinabi niya, pero tinawanan niya lang ako. Nagsasabi lang ako ng totoo, baby. Sumunod na kayo sa dining room. Handa na ang tanghalian. Dito ka na kumain, Adam. Thank you po, Tito. Yumuko naman siya sa harapan ng ama ko. Tumalikod na rin si Daddy at sabay na silang nagtungo ni Mommy sa dining room. Muli naman akong humarap kay Adam. Hindi ko maipaliwanag ang kaligayahang nararamdaman ko ngayon. Lumulukso ang puso ko na parang sumasayaw. Hindi ko na alam. Paano mo nalaman ang bahay ko? Tanong ko sa kanya. Nakita ko sa ID mo ang address nyo. Naiwan mo ang wallet mo sa apartment. Inilabas niya ito mula sa bulsa niya at ibinigay sa akin. Kaagad ko rin naman itong tinanggap at ibinaba na muna sa mini table. Ito lang ba ang dahilan kung bakit ka nandito? Para makita ka. Hindi ko na napigilan pa ang pangingilad ng mga luha ko dahil sa sinabi niya. Okay lang ba kung samahan kita sa pagtanggap mo ng parangal? Gumuhit ang munting ngiti sa mga labi niya. Aalis ka na ba bukas? Tanong ko naman sa kanya at hindi siya sinagot. Muli siyang ngumiti. Hinawakan niya ang mga kamay ko at marahang pinisil. Marami kami ngayong kailangang asikasuhin sa Spain. Hindi namin pwedeng pabayaan yun. Naiintindihan ko. Tumango-tango ako. Nandito rin ako para magpaalam. Pansamantala lang naman yun. Uuwi pa rin ako dito dahil may babalikan ako. Tuluyan ng umagos ang mga luha sa aking pisngi habang nakatitig sa kanya. Kaagad din naman niya ang mga itong pinunasan. Gusto sana kitang isama, pero baka mawalan din ako ng time sa iyo pagdating doon. Naiintindihan ko, yan na muna ang unahin mo. Mahihintay mo naman ako, di ba? May mababalikan pa ba ako? Paulit-ulit akong tumango. Nag-resign na ako sa trabaho. Nandito lang ako sa bahay, ilang araw na akong hindi lumalabas. Dito din kita hihintayin. Natatakot ako, nangunot ang aking noo, para saan? Baka mangyari ulit, dahil sa pagiging abala ko sa pamilya ko. Hindi, ako nga ang nag-aalala, baka makahanap ka doon bigla ng iba. Bigla na lamang akong napahikbi. Tumawa naman siya, siguro ay marami rin akong makikilala doon. Pero kahit pa siguro isang batalyon sila,
hinding-hindi nila matutumbasan ang isang Jasmine Elizabeth Villafuente. Natawa naman ako na may kasamang luha dahil sa sinabi niya. Totoo ang sinabi ko. Nagningning ang kanyang mga mata habang nakatitig sa akin. I miss you. Mas lalo pa akong naiyak sa sinabi niya. Hindi ko na napigilan pang yakapin siya ng mahigpit. I miss you so much, Adam. Tumingkayad din ako sa kanya at hinagkan siya sa mga labi. Kaagad din naman siyang tumugon, kasabay ng pagyakap niya rin sa akin ng mahigpit. Yung bigat na ilang araw ko nang daladala sa dibdib ko ay bigla na lamang ngayong naglaho, na parang bula. So, paano mo nakilala ang anak namin? Tanong ni Dad kay Adam. Nag-uumpisa na kami ngayong kumain dito sa dining room. Si Mommy ay kanina pang umingiti-ngiti mula sa tabi niya, na parang mas kinikilig pa siya kaysa sa akin. Mahabang kwento, Dad. Baka hindi matapos ang buong araw na to sa haba ng kwento namin, sagot ko naman kay Dad. Sa tingin ko kasi ay hindi ito ang tamang panahon at oras, para malaman nilang ex-boyfriend si Adam ni Esmeralda. Siguradong pagdududahan nila si Adam. Ganoon ba? Ang inyong unang pagkikita ay tila napaka-memorable, sagot naman ni Dad. Iniligtas po ako ni Jasmine mula sa log Pasig, sagot ni Adam, napatigil ako at napalingon sa kanya. Log Pasig, anong nangyari? Gulat na tanong ni Mommy. Kaagad kong sinipa ang binti ni Adam. Napalingon naman siya sa akin at tumingin ng may pagtataka. Binigyan ko siya ng makahulugang tingin. Naaksidente po yung motorcycle kung dala noong time na yun sa may tulay, sagot niyang muli kila Mom and Dad. At nahulog ka sa ilog Pasig? Tanong ni Mommy. Opo, tita, at niligtas ako ni Jasmine. Bigla namang ngumiti ng matamis si Mommy na siyang ipinagtaka ko. Anong nginingiti-ngiti mo dyan, Mommy? Tanong ko sa kanya. Wala lang, naalala ko lang nung nagkita kami ng dad mo dati. Hindi ako nalunod noon, marunong akong lumangoy, kaagad namang depensa ni Dad, na siyang ikinatawa ni Mommy. Hindi ko naman sinabing hindi ka marunong lumangoy. Ang galing-galing mo mang sumisid eh. Naalala mo ba yung sa falls? Tayo. Ako pa ba ang makalimot dun? Hindi pa naman ako matanda. Ngumiti din ng pagkatamis-tamis din si Dad, na tila may naalala ding nakakarimarim na karanasan nila noon ni Mommy. Napangiwi akong bigla. Stop that, Mom, Dad. It's disgusting. Hindi naman kayo ang bida dito. Muli akong nagpatuloy sa pagkain. Pero sinagip ko rin ang dad nyo noon mula sa mga kriminal, sagot naman ni Mommy. Si Dad ay nagkibit-balikat pero nanatiling nakangiti habang kumakain. Nakakatuwa lang isipin na lahat kayong magkakapatid ay na-in-love sa mga taong sinagip nyo ang mga buhay. Sinundan nyo ang yapik namin ng dad nyo. Napangiti na lamang din ako, ganun din si Adam. Hindi ka na rin naman makakawala pa kasi magagaling silang agent. Sisiluan ka na nila para hindi ka makatakas pa, tura naman ni Dad kay Adam. Ano sabi mo? Kaagad namang pinukulan ni Mommy ng matalim na tingin si Dad. Sabay naman silang tumawa ni Adam, na parang pinagtutulungan pa kami. Kaya naman pala napaka-possessive at pati pananamit ko ay pinakikilaman, para lang hindi makita ng iba ang katawan ko, sagot naman ni Mommy, na may kasama pang pag-ikot ng mga mata. Hindi naman siguro pasasabugan ni Adam ang ulo ni Ruben gamit ang mga bala, kung hindi rin siya possessive pagdating sa akin, sagot ko naman habang patuloy na kumakain. Ano? Everyone naman ang matinding gulat sa anyo ni Dad, habang palaipat-lipat ng tingin sa aming dalawa ni Adam. Maging si Mommy ay nagulat din. Totoo ba yun? Napangiti naman ako. Sinagip lang din po ni Adam ang buhay ko, dahil naruroon din siya sa hospital noong panahon na yon. Isa sa mga kapatid niyang babae ang dinukot ng mga sindikato, at pinlanong ibenta sa mga banyaga. Ganun ba? Bumaling muli si Mommy kay Adam. Thank you, Adam, nakangiting turan naman ni Dad. Walang anuman po, pero si Jasmine talaga ang may malaking naitulong para mailigtas ang kapatid ko, kaya labis-labis po ang pasasalamat ko sa kanya, magalang na sagot naman ni Adam sa kanila. So, nabanggit mo kanina na may flight kayo bukas ng mga kapatid mo patungong Spain, ani Dad? Alam nyo na, Dad, kaagad ko namang tanong sa kanya. Nasabi na sa amin kanina ni Adam bago ka pa bumaba mula sa room mo. Napangiti naman ako. Aayusin lang po namin ang mga iniwan sa amin ni Lolo Arturo. Babalik din naman po ako para kay Jasmine, sagot naman ni Adam, na siyang labis ko na namang ikinasaya.
Parang sumasayaw na naman ang puso ko sa mga sandaling ito. That's great. Aasa din ako sa mga sinabi mong yan. Ayoko namang masaktan itong bunso namin. Makakaasa po kayo tito. Tumango-tango naman si Dad. Si Mommy ay muling ngumiti. Hindi ko naman mapigilan ang kilig na nararamdaman ko sa mga sandaling ito. Kahit papaano, ay napanatag na ako kahit magkakalayo kaming dalawa. Pansamantala lang naman yun at babalik din siya kaagad. Matapos naming kumain ay nagmadali na ako sa paliligo at kaagad na nagbihis para sa pag-alis namin. Ang parangal ay gaganapin lamang sa mansyon ng General at pasikreto lamang din ito, dahil hindi naman lahat ng nasa gobyerno ay alam ang tungkol sa organisasyong kinabibilangan namin. Sa mansyon din ng General kami sumasangguni tuwing kailangan naming makipag-ugnayan sa kanya. Tinawagan na rin ni Mommy ang mga kapatid ko dahil sa tuwing tumatanggap ako ng parangal, ay hindi sila nawawala sa tabi ko. Full support silang lahat sa akin. At ganun din naman ako sa kanila. Hindi nga nagtagal ay bumiyahe na kami patungo sa Quezon City kung saan ang mansyon ni General. Sa new car ni Adam ako sumakay. Marunong ka palang mag-drive ng car? Tanong ko sa kanya. Madali lang namang pag-aralan, nakangiti naman niyang sagot habang tutok ang mga mata niya sa unahan. Bakas din sa kanya ang excitement habang nagmamaneho. Kinuha niya ang kamay ko at pinagsalikop ang mga daliri naming dalawa. Hindi ko naman mapigilan ang mga ngiti ko. Samandal ako sa balikat niya at ninamnam ang mga sandaling ito na kasama siya. Alin ang mas gusto mo? Motor o kotse? Tanong niya sa akin. Napaisip naman ako, pareho. Bakit pareho? Napakasarap sumakay ng motorsiklo kasama ka sa aking mga bisig. Siya naman ang napangiti. At bakit sa kotse? Pwede kitang patungan sa car. Bigla siyang tumawa ng malakas. Napakagatlabi naman ako. You're turning me on now baby. I like that, mapang-akit ko namang sagot. Hindi ngayon. Baka mamaya, lumapad naman ang pagkakangiti niya. Parang kumembot din ang kabibig ko sa mga sandaling ito. Pakiramdam ko ay namasa akong bigla. Kung pwede lang, na hindi na lang dumalo sa parangal na yon. Mas pipiliin kong e-enjoy na lang namin ang natitira pa naming oras sa buong araw na ito, at hanggang mamayang gabi. Pero hindi pwede kay Mommy yun. Pipilitin niya talaga ako kaya wala rin akong magawa. Hindi nagtagal ay nakarating din kami sa mansyon ni General. Muli kaming nagkita-kita ng Alpha, Beta, at Delta Organization. Isa-isa kaming binigyan ng parangal ni General, at mainit na pagbati ang natanggap namin mula sa kanya. Nagkaroon din ng munting salo-salo na sadyang ipinahanda ni General para sa aming lahat. Nais kong ipaabot ang aking taos-pusong pagbati sa lahat sa ating mga kamakailang tagumpay. Tunay kong inaabangan ang ating patuloy na pagsisikap na panatilihing ligtas at secure ang ating bansa, sa pamamagitan ng pagsugpo sa lahat ng mga kriminal. Nais ko ring samantalahin ang pagkakataong ito, upang ipahayag ang aking lubos na pasasalamat sa isa sa ating mga pambihirang agent, si Jasmine Villafuente. Sa kasamaang palad, hindi na siya magtatrabaho sa atin habang siya ay nagsisimula sa isang bagong paglalakbay. We wish you the best of luck in all your endeavors and contributions to our organization will never be forgotten. Napangiti ako sa mga sinabi niya. Thank you so much, General and all of the dedicated agents. Your unwavering commitment and professionalism have left a lasting imprint on my heart and mind, accompanying me wherever I may go. Sa huling sandali ay sumaludo ako sa kanya at sa buong organisasyon, at ganun din naman sila sa akin. Let's continue to work together and strive for even more outstanding achievements in the days ahead, muli namang sabi ni General sa lahat, na siyang pinalakpakan din naming lahat. Alas 6 na ng hapon nang magkahiwa-hiwalay kami ng pamilya ko. Dinala ako ni Adam sa isang mamahaling restaurant sa Ortigas. Bago niya ako pinaupo, ay iniabot niya muna sa akin ang isang bouquet of red roses. Wow! Kaagad ko itong dinala sa ilong ko at nilanghap ang mabangong amoy nito. Buong maghapon na yata akong nakangiti buhat noong makasama ko siya. Pwede na rin kitang dalhin ngayon sa mga ganitong klase ng restaurant, aniya sa akin habang ipinaghihila ako ng silya. Pero hindi ko pa rin iiwan ang mga carinderia, sagot ko naman habang umuupo na rin. Gusto kong maranasan ang lahat ng to kasama ka. Hindi naman ako kaagad nakaimik sa sinabi niya. Parang niyayakap niya ng mahigpit ang puso ko sa mga sandaling ito.
Hindi na mainto ang kilig ko. Nag-order kaming muli ng pagkain, pero yung mga light food na lang at hindi gaanong mabigat sa tiyan. Kumain na rin naman kami sa mansion ni General. Nag-wine na lamang din kami dito sa restaurant. Cheers! Itinaas ko ang wine glass ko sa ere. For my best agent girlfriend. Nakangiti niya ring itinaas ang wine glass niya, at nakipag-cheers sa akin. At para sa boyfriend kong papasukin na ang mundo ng negosyo. Natawa naman siyang bigla. Best of luck baby. I'm rooting for your success. Thank you baby. Isa ka sa mga inspirasyon ko. Muli naman akong napangiti habang sabay na naming iniinom ang alak. Kaagad na hamagod ang init nito sa lalamunan ko. Nalasahan ko ang magkahalong tamis at pait nito. Sino naman yung iba? Tanong ko sa kanya. Muli kong ibinaba sa table ang wine glass ko. Ang aking mga kapatid. Ang aming mga magulang at ang aming mga lolo't lola kahit wala na sila sa mundong to. Dahil sa kanila at sa iyo kung bakit naririto pa rin ako. At nang dahil sa iyo, kaya nakabangon akong muli. Tumaba ang puso ko sa mga sinabi niya. Mahal na mahal kita Adam. Hindi siya sumagot pero tumayo siya at inilahad ang kamay niya sa harapan ko. Pwede ba kitang isayaw? Napanganga ako sa sinabi niya. Kaagad akong pinamulahan. Pasimple akong luminga sa paligid. Malalayo naman ang agwat ng bawat mesa dito, at marami sa kanila ay okupado na ng mga mag-couple din. Dito talaga, pabulong kong tanong sa kanya. Nahihiya ako dahil hindi ko pa talaga nararanasan ang may date at may sayaw sa ganitong klase ng lugar. Naranasan kong sumayaw noong ako ay magdebo, at mga kapatid ko lang din naman, mga pinsan, mga tito at si dad ang sumayaw sa akin noon. No friends, no lovers. Tamang-tama din naman, dahil may malamyos na musika ang kasalukuyang tumutugtog ngayon sa background. And I Love You So by Sam Milby. Nakaka-in-love, tanging ngiti lang naman ang isinagot niya sa akin, kasabay ng pagsenyas niya sa kamay niyang nananatiling nakalahad sa harapan ko. Wala na akong nagawa kundi ang tumayo na rin at ponlakan siya. Ipinatong ko ang kamay ko sa palad niya. Dinala naman niya ito sa dibdib niya. Pati na rin ang isa ko pang kamay kasunod ang paghapit ng mga kamay niya sa baywang ko. Nag-umpisa na rin kaming sumayaw. Nakita ko mula sa gilid ng aking mga mata ang paglingon sa amin ng mga taong naririto. Karamihan sa kanila ay ngumiti. Hindi ko naman maipaliwanag ang nararamdaman ko sa mga oras na ito, habang nakakulong ako sa mga braso ng mahal ko. Malamlam ang kanyang mga mata habang nakatitig sa akin. Samandal ako sa dibdib niya at ninamnam ang sandaling ito. Napakasarap sa pakiramdam, kung pwede lang na hindi na ito matapos pa. Naramdaman ko naman ang paghalik niya sa ulo ko habang patuloy pa rin kaming sumasayaw. I love you baby. Bigla akong napahinto sa sinabi niya. Kaagad akong tumunghay sa kanya, kasabay ng muling pagbilis ng tibok ng puso ko. Ano? Tila nabingi akong bigla. Huminto siya mula sa pagsayaw at may kinuha sa bulsa niya. At mas lalo pa akong natigilan, nang isang small red box ang inilabas niya mula doon. Mas lalo pang lumakas ang tibok ng puso ko at napatingalang muli sa kanya. Ngunit kaagad din siyang bumaba at lumuhad sa harapan ko. Nagulat ako habang nakatitig sa kanya. May idea na kaagad ako at hindi ko mapaniwalaan ito. Biglang nagpalakpakan ang mga taong kasama namin dito sa loob ng restaurant, habang nanunood sa amin. Ang iba sa kanila, ay itinutok na ang mga phone sa amin. At tuluyan na akong naluhan ng buksan na niya ang box at bumungad doon, ang isang kumikinang na diamond ring. Baby, napatikip ako sa aking bibig. Kaagad nang galaglag ang mga luha sa aking pisngi. Ngumiti naman siya, pero nababanaag ko ang emosyon sa kanyang mga mata. Bago ako umalis, gusto kong hingiin muna ang kamay mo. Liwan ko sa iyo ang isang pangako na babalik ako, at magpapakasal tayo. Baby, napahikbi ako at naiyak na sa harapan niya. Pagkatapos ng lahat ng to, ay tayo naman ang bubuo ng sarili nating pamilya. I promise to dedicate my entire life to you, and I can't imagine spending it with anyone else. Will you make me the happiest person in the world by marrying me? Tinatanong pa ba yan? Yes, kahit ngayon na. May kilala naman akong judge na magkakasal sa atin anumang oras. Natawa naman siyang bigla, ngunit may luha na rin sa mga mata. Pakakasalan kita sa simbahan, sa harap ng Diyos. Mas lalo pa akong naiyak sa sinabi niya. Okay, ikaw ang bahala.
Basta yes, akin ka lang. Lumapad bigla ang pagkakangiti niya, kasabay din ito ay biglang naghiyawan at palakpakan ang lahat ng mga nanunood sa amin, sa paligid namin. Mabilis niyang isinuot sa daliri ko ang singsing, at kaagad na tumayo at maalab akong hinalikan sa mga labi. Kaagad ko din naman siyang tinugon at niyakap ng mahigpit. Congratulations! Sigawan ng mga tao sa paligid namin. Thank you! Thank you! Hindi naman ako magkamayaw sa pagyuko sa kanila. I'm finally getting married. Ipinakita ko sa kanila ang singsing na suot ko ngayon. Yeah! Congrats! Nagpalakpakan naman silang muli at niyakap din akong muli ni Adam ng mahigpit. I love you! Muli niya akong hinagkan sa mga labi. I love you too baby. Muli naman akong naiyak dahil ang mga salitang pinakaaasam ko mula sa kanya, sa wakas ay narinig ko na.